Ipinunto ni European Union Ambassador to the Philippines, Franz Jessen, ang kahalagahan ng pagpapabuti ng economic freedom at pangangalaga sa karapatang pantao para sa pag-unlad ng isang bansa. May live report si JP Soriano. JP? Tama, Susan, ang pag-unlad daw ng isang bansa mas mapapabilis kung mapapabuti rin ang tinatawag na economic freedom at kung mapoprotektahan ng human rights. Ito ang sinabi ni European Union Ambassador to the Philippines, Franz Jessen, sa kanyang speech sa Youth Debate on Human Rights in Business and Economic Freedom. Hindi man tinukoy ni Jessen ang Pilipinas, Susan, sinabi niyang may malaking kontribusyon sa naging pag-unlad ng ibang bansang gaya raw ng Vietnam at China nang bumuti rin ang lagay ng kanilang human rights. Hindi sa panayam o sa ayon kay Jessen sa kanyang speech, sinabi niyang ang tulong pinansyal o development assistance na ibinibigay ng EU sa mga bansang tinutulungan nito ay ibinibigay kung papayag at tatanggapin ito ng bansang kanilang tinutulungan. Sinabi rin ni Jessen na ang human rights at economic freedom ay hindi usapin o tanong na dapat suriin ng isang bansa lamang. Dapat din daw pag-usapan ng issue ng human rights bilang issue ng bawat isang tao na walang tinitignang modelo, Eastern o Western model man. Naniniwala rin, Susan, ng EU na ang pagkakapantay-pantay ng lahat ang magsusulong sa mas maunlad na ekonomiya. Sa kabila naman ng tila komplikadong relasyon ng EU sa Administrasyong Duterte, ayon sa Ambassador ng EU sa Pilipinas, ang growth rate ng EU sa Pilipinas ay tumaas pa raw ngayong unang bahagi ng taon. Ang export growth mula sa Pilipinas para sa European Union lumago rin ng 15%, mas malaki sa kahit kanino mang trading partner ng EU. Kasama ring dumalo sa Youth Debate on Human Rights si Senador Kiko Pangilinan. Ayon sa senador, mahalaga raw na klaruhin ng DFA at NEDA ang kanilang posisyon sa pag-reject ng foreign aid. Nauna nang sinabi ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano na government policy na ngayon ng Pilipinas ang i-reject ang mga foreign financial aid kung ito ay may kasamang kondisyon at pakikialam sa mga internal policies ng Pilipinas. Ayon kay Senador Pangilinan, prerogative ng bansa kung tatanggapin ng aid o hindi. Pero dapat daw ay handa ang gobyerno na tiyakin kung ipatigil ito ng tulong mula sa EU o alinmang foreign institution ay nakahanda ang government o gobyerno na tugunan ang mga proyekto o komunidad na nakadepend dito. Wala pang tugon na Malacanang, kaugnay sa nabanggit ni Pangilinan at Ambassador ng EU sa Pilipinas. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Susan. Maraming salamat, JP Soriano.